Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, Ang Balita Ngayon. Title, Marcos Jr. nagpahayag ng pag-aalala na maaring baliktarin daw ang kanyang mga reforma kung magbabago ang susunod na administrasyon. Nagpahayag si Pangulong Marcos Jr. ng pag-aalala na maaring hindi maipagpatuloy aniya ang ilan sa mga reformang sinimulan ng kanyang administrasyon sakaling magbago ang direksyon ng pamahalaan pagkatapos ng kanyang termino. Sa panayam ng Bloomberg Television, tinanong si Marcos Jr. kung nag-aalala siya kung manalo si Vice President Sara Duterte. Direkta ang naging sagot ng Pangulo, yes, very much concerned. Dapat lang. Mag-alala na kayo. Maghanda na kayo. Excuse me ha. Ayon kay Marcos, nasa gitna umano ang kanyang administrasyon ng malawakang pagbabago sa paraan ng pagpapatakbo ng gobyerno, partikular sa burokrasya at mga proseso sa loob ng pamahalaan. We're changing the whole way that we govern. Anong changing for the worst? Bumuti ba ang buhay ng Pilipino mula nang umupo ang Marcos Jr. administration? Yes, siguro, may mga binago siya. Kaya lang yung pagbabagong ginawa niya is pabulusok. We are trying to reform the bureaucracy. Para mas marami ang korupsyon. Saan nangyari ang pinaka-worst corruption in our nation's history? Mga dilawan ang nagsasabi. Noong EDSA anniversary this year, Professor Winnie Monsod, sabi niya, ang pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng bansa ay nangyari panahon ng Marcos Sr. at Marcos Jr. Sinigundahan another dilawan, former Supreme Court Justice Antonio Carpio. Kung malala ang korupsyon panahon ng Marcos Sr., mas na doble, na triple, na quadruple panahon ng Marcos Jr. Yun, changing the bureaucracy para sa lantarang korupsyon. Yan na. These things don't get done instantly and it's very, very easy to go off the rails. Ipinaliwanag ng Pangulo na ang reforma sa gobyerno ay nangangailangan ng mahabang panahon bago tuluyang maramdaman ang epekto nito, kaya mahalaga niya ang pagpapatuloy ng mga programang nasimulan. Bilib na bilib sa sarili ang ating Pangulo, sa totoo lang. Yung negative 15 rating niya sa SWS, baliwala yan sa kanila. Okay pa rin siya. I am the best president. Magpasalamat kayo sa akin. Ako ang nagbulgar yung korupsyon na yan. Dapat ako ang hero. Pasalamatan niyo ako. Dahil ako ang pinakamagaling na presidente sa buong history ng kasaysayan. Ganon ang tingin niya sa sarili niya. Binigyan diin niya ang pinakamahalagang layunin ay ang pagpapanatili ng direksyon ng mga reformang ito kahit matapos na ang kanyang termino. It is continuity that we aspire for. Ang ganda ng nasimulan ng Duterte, Tatay Digong. Bakit hindi mo tinuloy? Nasaan na yung build? Be? Build better more ko, no? BBM, build better more. Nasaan ang mga infrastruktura? Wala akong makita. Panahon ni Tatay Digong, kaliwat kanan dito sa bundok sa Mindanao, tuloy-tuloy ang pagbutas ng mga bundok, gumagawa ng kalsada. Ngayon, halos wala na. Well, ito. Continuity. That we dream of, that we work for, the continuity has to go on. Paano has to go on yung korupsyon? Paano has to go on yung bagsak ang ekonomiya?
Paano has to go on yung walang foreign direct investment? Mababa ang ating, ano ito, stock exchange. Ang peso to dollar rate, 61.75 yung latest. Yun, it has to go on? Oh my God. I'm sorry. Otherwise, we will go back to doing business the old way. Lumabas ang payag nito habang patuloy ang usapin tungkol sa posibleng direksyon ng bansa sa 2028, lalo na sa gitna ng lumalalim na hidwaan sa pagitan ng kampo ni na Pangulong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Dapat lang mangamba kayo, mag-alala kayo. I hope magdilang anghel si Congressman Edgar Erese. Sabi niya, kapag manalo si VP Sara sa 2028, dalawang senaryo lang mangyari sa Marcos Jr. at kanyang mga aliado. Either mabulok sila sa kulungan or mag-exile ulit sila. Papayag ba tayo ng exile, mga kaibigan? No way. Kaya ginagawa nila lahat ngayon. Yung impeachment, again, sabi ni Congressman Erese, bilib ako sa liberal ito. Sana lahat ng liberal ganyan, di wala tayong problema. Sabi niya, ang impeachment ni VP Sara is a design of the Marcos administration para alisin nila si VP Sara na pinakamalakas na kandidato dahil takot na takot sila pag manalo si VP Sara. Oh, parang nakikita nila, wala silang pag-asa sa impeachment, matatalo pa rin sila. Kaya ito, charter change. Plano na nila, term extension. Pati Pangulo, ma-extend ang term. Wow! Oh. Kaya lang, God is at work. Hindi niya pinayagan yun. Nagkaroon ng brave 13 senators. O ngayon, wala na. I don't know kung paano nila maisasakatuparan yung plano nila ng term extension. Goodbye. So, good luck! Galingan nyo. Talunin nyo si VP Sara sa 2020. Otherwise, humanda kayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Walay sa natabangan na mugero, so muna ni ang itsura sa iyang atop. Muna ni ang kadako sa buslot. So karon mag-atop na ni siya sa gitabang sa iyang hero. Ug karon mo na ni ang hero nga among gitabang nga iatop karon. So plinsen lansang hero kompleto gyud. Ay, dampay gid makapalay. Nainay kamat. Dua po, dua.
Ug karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So, makita nato nga nakaatop na yun. Naka-atop na gid ko. Nakailis na kog kuan atop nga mga buslot akong atop. Salamat gyud nga napulian akong atop nga 30 na ka tuig. So salamat kayo.